Yes po mga kabarangay, isang magandang gabi po sa ating lahat. Napirmahan na po ba yung time setting bill? Pa po yan or hanggang August 15. At ang tatalakayin ko po ay magja-jump na po tayo. Dito na po tayo. Mag-assume na po tayo na pinirmahan na ito or naglapse in tulo na. Ibig ko po sabihin, kaya naging batas na nga po ito. At syempre po, ang aking panawagan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong hindi pa po siya videos. Ganap na batas. Yan po yung mga paniniwala po ng iilan, mga kabarangay. Marami po yung naliligaw na akala po na kapag pinirmahan na ito ng Pangulo, ay yan na po, or ganap na batas na nga. Hindi po nila alam na may pagdadaanan pa po ay ito, mga kabarangay. Yan nga po yung publication. So, alimbawa nga po, pinirmahan na ng Pangulo, naglapse in tulo na, then 15 days po, na journal na, natapos na yung journal, batas na po ba? Yes po. Siya na po ay isang ganap na batas, na iiral. Wala na po yung natakpan na po. Wala na po yung Supreme Court ruling, mga kabarangay. At ang halalan po ay magaganap na sa November 2, 2026. So yan po yung mangyayari, mga kabarangay, na pagdadaanan po after na mapirmahan ng Pangulo or after po ito na maglapse in tulo. Matapos yung kanyang publication, bum bum bum, ganap na batas na po siya. Yan po kasi minsan yung naririnig ng ating mga kabarangay sa mga broadcaster, sa mga balibalita. At ganun din po sa ibang mga content creator po na kagaya ko, mga kabarangay. Kung minsan po kasi hindi po nila dinidikit yung buntot nito o karugtong. Yes po, kung talagang wala pong petisyon, wala na pong magpipetisyon, tapos na po ang usapan. Ganap na batas na yan. Pinirmahan man o hindi ng Pangulo, naglapse in tulo yan, na journal, yan na po ang iiral. Yan ay kung wala pong magpipetisyon. So, andyan na naman po tayo. Diyan, papasok na po tayo mamaya sa TRO. Yan nga po, mga kabarangay, naging ganap na batas na nga po siya. May nagpetisyon nga ngayon. Ano ang mangyayari? Ganito po ang mangyayari, siyempre, mga kabarangay. Dahil may petisyon, magkakaroon po ng hearing. Ano? Yes po. Maglalaban yung magkabilang panig. Magpipresenta ng ebidensya ang bawat isa. Kung sino yung papanigan po ng korte, siya po ang masusunod. Kapag pinanigan po ng korte, itong bill na ito, November 2 or November na po, 2026, ang halalan. Kapag pinanigan naman po itong petitioner, siyempre po, December 1, 2025, mga kabarangay. Pero yung sinasabi ko po na technique o technicality ng delaying tactics po ng mga nagsulong nito, pag-usapan po natin. Ano po ba yan? Okay? Naglapse in tulo na, kunyari, August 15. Lapse in tulo, August 15. Publication niya, 15 days. August 15 plus 15. Matatapos po yung publication, August 30. Mga kabarangay. So, ganap na batas na siya, August 30. Sabihin na natin, September 1. September 1, nagpetisyon ngayon itong si Attorney Makalintal, mga kabarangay. Yung kayang September 1 na yan ay susulatan na ng Korte Suprema itong bali respondent para sumagot sila. Kasi ang alam ko po na pagsagot dyan pwedeng 5, 10 or 15 days Hindi ko pa alam kung ano yung ibibigay po na deadline ng Supreme Court.
So, sige, assume na tayo. September 1, or September 2, nag-file na ng petisyon ito yung si Atty. Makalintal. Masasagutin ngayon itong respondent nga, itong ang depensa ng bill na ito. So, sabihin na natin na 10 days na lang, mga kabarangay. So, September 1, 10 days bago sagutin yan. So, hindi naman sasagutin agad-agad yan, mga kabarangay. Delaying tactics nga eh. So, sasagot yan yung saktong ika-10 araw, kung 10 araw man, yung palugit nila. So, sige, 10 days. September 1. Sumagot na po sila. September 11. September 11 po, ang nangyayari ngayon ay sumagot pa lamang ito pong respondent. Ilang araw naman kaya po na pag-aaralan ng Korte Suprema kung maghaharap ba ang dalawa sa isang hearing or kakatigan na agad itong nag-complain or kakatigan na agad ito pong nag-file ng bill or ito pong sabihin na natin respondent kasi kino-complain eh. So respondent. So sabihin na po natin na walang kinatigan ang Korte Suprema sa dalawa. At itinakda, September 11 na yun, ano po? Itinakda ang paghaharap nila, sabihin na po natin na September na 30 na. Naghaharap na sila. September 30, kinabukasan po, October 1 na. Kung 31 man yung September, October 1 po, filing of certificate of candidacy na po. At dahil nga po, ang umiiral na po na batas, itong term setting bill, maaari po na i-stop na o ihinto na po ng COMELEC ito pong pagpapile ng certificate of candidacy, mga kabarangay. At kapag po hinihinto na ng COMELEC, sakasakali itong filing of certificate of candidacy, malamang-lamang po talaga na mapopospon na po ang halalan. Kaya po, si Atty. Makalintal at ang kanyang grupo ay hihingi po sigurado ng temporary restraining order. Para po saan at bakit? Yes po, mga kabarangay. Kaya po hihingi ng temporary restraining order ang petitioner dahil kailangan po yan. Makakatulong po sa kanila yan kasi napaka-iksi na lamang po ng kanilang panahon. Sakali po na hindi po bigyan ng temporary restraining order ang petitioner, yan nga po lumalakad ang panahon, ang oras ng paghihiring. Kung nagtagal po yan, ang paghihiring po ay lumampas na ng December 1, naghihiring pa rin po. Natural po, automatic na postpone na po ang halalan ng December 1 kasi lumampas na nga eh. At posible po kapag nangyari yan, halimbawa, diniklara ng Korte Suprema muli na unconstitutional yan, talo na naman po ang petitioner, talo na naman po ang bill, pero panalo sa implementasyon kasi na-postpone. Nanalo lang yung petitioner sa papel, mga kabarangay. Kung binigyan naman po ng Korte Suprema ng temporary restraining order o nag-issue siya, lalakas po ang petitioner ngayon. Bakit? Dahil habang naghihiring po, ay pansamantalang pipigilan, ipapahinto, hindi mo na ipapatupad ito pong batas na ito dahil nga may temporary restraining order siya. Temporary restraining order po na nagkaroon din ng iba't ibang issue sa mga content creator nga po na kagaya ko na siyempre po nagkakaiba-iba na yung interpretasyon na ang sabi po ng iilan 12 hours, 14 hours, 75 hours, 3 days, 30 days lamang ang epekto nito. Napakatagal naman daw po ng desisyon or pwedeng magtagal, so wala daw pong kwenta ang TRO dahil pinakamatagal na yung 30 days, mga kabarangay. Ang TRO po na i-issue
ng Korte Suprema ay maaaring hindi po ganon. Dahil pwede pong mag-issue ng TRO ang Korte Suprema hanggang pinag-uusapan po or hanggang nag-hearing. Pwede po nilang pahabain ito at pwedeng matapos lamang ito kapag meron na pong desisyon ang korte. So napakahalaga po na makakuha ng restraining order ang petitioner. Lagi naman natin napapanood si Comelec Chairman Garcia Ang sabi niya, baka po sigurado po na may magpipetisyon, kaya po naghahanda kami, baka po kasi mag-issue ng TRO, restraining order ng Korte Suprema, maiipit kami. So napakahalaga po ng TRO para po sa mga petitioner. Ulitin po natin, kapag binigyan po o nag-issue ng TRO ang Korte Suprema, siyempre po yun nga po, mabablock na muna. Ma-i-stop na po ang pag-implement nitong naging batas na ito o naging Republic Act na ito na term setting bill, mga kabarangay. Kaya abang siya ay nakapigil o pinipigilan siya, lalakad po ang araw, mga kabarangay, at maaari po na hindi na po ikakansela ng COMELEC sakali po na mag-issue ng TRO ang Supreme Court. Yes po, kapag nag-issue po ng TRO, ang Supreme Court ay hindi na po ikakasal sigurado ng COMELEC yung filing of Certificate of Candidacy. Gayon pa man po, mga kabarangay, ay talagang napakahirap po na tansyahin kung mabilisan nga po na makakaresponde or makakasagot or makakapagdesisyon ang korte dito. Na dahil nga po, siyempre pinag-aralan po yan ng mga nagsulong yan. Kaya nga kalkulado na Kaya nga po na medyo, sabi ko nga, kung batas ang pag-uusapan ay talagang hindi po lulusot yan. Kaya lang po, technicality, yes po, posible po na ma-postpone nga po ang December 1, 2025 kahit madeklara na unconstitutional yan. So, maaring hindi naman po mangyari yan kung ang pagbabasihan po ng korte ay yung nakaraan na mayroon na po silang background dyan. Bagamat sinasabi po ng iilan na hindi po pwedeng gawing jurisprudence itong yung nangyari noon, yung COMELEC versus Romulo Macalintal, dahil magkaiba daw po yung kaso noon sa ngayon. Muli po, mga kabarangay, hintayin po natin ang mga susunod na mangyayari mula po sa oras at araw na ito hanggang bukas po at hanggang August 15 ay may posibilidad pa rin po na pirmahan ng Pangulo ang bill na yan, may posibilidad po na ibeto yan, at siyempre po napakalagi din ng posibilidad na mag-lapse in